Welcome back to our channel. In this video, pag-usapan natin paano ba magpa-authenticate ng birth certificate. So, ito po ay para doon sa mga hindi pa available ang birth certificate na sa PSA office or sa server ng PSA. So, meron kasi yung iba ay hinihingian sila ng requirements, halimbawa ng paaralan or ng kung ano pa, ng kumpanya, ng isang authenticated na birth certificate. So, kung hindi pa available, kung bago pa lang, kakarehistro pa lang ng bata, halimbawa, so hindi pa yan available sa PSA ang kopya, ang PSA copy. So, ang gagawin, ang hahanapin nung nagre-require sa iyo ay isang birth certificate na authenticated. Ibig sabihin, ito ay local na birth certificate na kailangan mo lang dalhin sa PSA office para ipa-authenticate. Ano bang ibig sabihin ng authenticate? Ibig sabihin, i-check nila itong local na birth certificate kung tunay ba na ito ay galing sa local civil registrar kung saan nakarehistro ang bata or kung sino man yung may-ari ng local birth certificate. So, yan lang ang gagawin ng PSA na i-authenticate nila para patunayan na ang local birth certificate ay galing mismo at sa local civil registrar at hindi peke yung local na birth certificate. So, itong source natin ng ating impormasyon ay galing mismo sa website ng PSA. So, nakasaad dito sa kanilang website na pwedeng mag-walk-in, tatanggap sila ng walk-in clients, pero siguro depende sa branch, mas okay na mag-inquire po kayo sa PSA office mismo. So, base sa kanilang website ay tatanggap daw ng walk-in clients sa PSA regional outlet. So, ibig sabihin ng walk-in, hindi na kailangan ng appointment or ng online appointment. So, maaari kang magtungo doon sa PSA ng walang online appointment kung ikaw ay magpapa-authenticate lang ng local na birth certificate. So, again, yung mga mag-order, yung mga kailangan ng PSA copy ng birth certificate ay kailangan magpa-online appointment. So, yung mga requirements ay simple lang para sa authentication ng birth certificate. Magdala ka lang ng local birth certificate na galing doon sa munisipyo, sa civil registrar office ng munisipyo or ng city hall kung saan ipinanganak or nakarehistro ang may-ari ng local na birth certificate. So, siguraduhin na dapat ay walang erasure or mga typo error sa local na birth certificate dahil hindi ito i-authenticate ng PSA kung mayroong erasure. Karagdagang requirements kung halimbawa yung magpa-authenticate ng local birth certificate ay yung may-ari mismo ng local birth certificate, kung hindi na siya minor, so kailangan niyang magdala ng one original valid ID. Kahit na anong mas okay yung mga government IDs tulad ng UMID, ng GSIS, ng driver's license, mga ganun. Para sigurado. At pangatlong requirement, so unang requirement, dapat magdala ng local birth certificate. Pangalawa ay one valid ID kung ikaw mismo ang may-ari ng birth certificate. Pangatlo ay kailangan mong mag-fill up ng application form, ng birth certificate application form doon sa PSA office. So, itong application form para sa authentication ay katulad lang din ng form para doon sa mga kukuha ng PSA copy. So, puti yung kulay. Meron tayong video, nandito lang din, pakihanap na lang po sa ating channel. Meron tayong video kung paano mag-fill up ng application form ng PSA birth certificate. So, paano naman kung authorized representative, halimbawa, mag-uutos ka lang, or inutusan ka lang. So, halimbawa, tita mo, yung may-ari ng birth certificate, so, hindi mo siya immediate relative. So, yung mga immediate, halimbawa, ang magulang, pwedeng magpa-authenticate ng local birth certificate ng anak na hindi na kailangan ng authorization letter. Yung kapatid po pwede din at yung lolo at lula. Pero yung anak din, kung mag-authenticate ng local birth certificate ng parents, no need na, hindi na kailangan ng application letter. Pero kung hindi mo immediate relative, kung halimbawa tita, kaibigan, mga ganun, kailangan ng magdala ng authorization letter. So, bali yung dadalhin ay local birth certificate nung nag-utos sa'yo, authorization letter galing doon sa nag-utos sa'yo. At pangatlo, kailangan din ng valid ID mo, ikaw na inuutusan. So, bali dalawang valid ID yung dapat dalhin, yung sa may-ari ng birth certificate at yung valid ID mo kung ikaw na inuutusan. At syempre, kailangan pa rin ng application form. So, doon na makukuha sa PSA office ang application form, doon ka na rin mag-fill up.
So, ano yung proseso? So, ang proseso is, magtungo ka sa PSA office, dala ang mga requirements, tapos, mag-fill up ka ng form, isubmit mo yung hinihingi na dokumento doon sa payment window, kung saan magbabayad, tapos, ang gagawin ng PSA, i-check nila kung hindi pa available ang PSA copy. Kasi yung PSA copy, authenticated din yon. Pero, kung hindi pa available, dahil yun nga yung purpose ng authentication sa local birth certificate, so kung hindi pa available ang iyong PSA copy, so sa kanila, i-authenticate ang iyong local birth certificate. So, ang gagawin mo, pagkatapos mong magbayad, ay pumunta ka lang sa releasing area. So, ang bayad ay katulad din ng pagkuha ng kopya ng PSA. So, 155 pesos po ang bawat authentication ng local birth certificate. So that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyo para po sa mga video regarding birth certificate. Marami tayong video dito sa ating YouTube kung paano mag-online appointment sa PSA, mga ganun. So huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel or mag-follow sa ating Facebook page na Kaalaman Tutorials.